Samantala, mas konti na ngayon ang mga pasaherong pauwi ng probinsya sa iba't ibang pantalan sa bansa. Kumpara nito mga nakaraang araw, ayon po yan sa Philippine Ports Authority o PPA. Kunin po natin ang detalye sa report ni Madeline Villar Moratillo. Dahil ngayon lang nagkapag-leave sa trabaho, hahabol pa rin pauwi ng probinsya sila Lily para kahit ilang araw makapagbakasyon pa rin. Hindi naman daw mahirap bumili ng tiket lalo na kung naka-advance booking. Ngayon lang po kasi kakaano lang ng trabaho ng iba. Si Elma naman, no choice kundi mag-antay sa pantalan. Kahapon pa sanang biyahe niya pa uwi sa Cebu, pero naiwan naman sila ng barko. Mali kasi yung pagkaintindi ko doon. Sa pagkaano ko kasi October 30 ng madaling araw. Yun pala, 29 pala nabalian kay October 30 kaya doon ako nagkamali ng Kaya pagpunta ko dito, wala na, nakaalis na yung barko. Pasalamat na lang si Elma at hindi naman siya siningil ng extra para sa rebooking. Yun nga lang, sa linggo pa ng umaga ang nabili niyang tiket. Dito na kami. Kasi maano na sa pamasahe. Papunta, balik na naman dito. Sa monitoring ng Philippine Ports Authority o PPA, kumpara nito mga nakalipas na araw, nadagsa ang mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa, kakaunti na ngayong araw. Sa kabuuan, nasa halos 900,000 pasahero na ang naitala ng PPA sa mga pantalan mula nitong Lunes. Inaasahang aabot ito hanggang 2.2 milyon hanggang sa Nobyembre 5. Mas marami po ito kumpara sa 1.9 million passengers nitong nakaraang taon. Isa po sa tinitingnan nating dahilan ay yung mas maagang holiday break ng mga estudyante po dahil nagsimula na po na wala ng pasok yung ilang eskwelahan. And also, last year meron po tayong tinatawag na disaster, yung bagyong Christine. Ang Philippine Coast Guard tiniyak naman ng mahigpit na pagbabantay lalo sa mga umaalis na barko at maging mga maliliit na sasakyang pandagat na ang ruta ay sa magkakalapit na isla lang. Departure inspection sa lahat po ng barko at mga motorboat po na aalis sa ating mga pantalan. So we are in coordination not only with the local government units, Sir Jen, pati na po sa mga coastal barangays. At sisiguraduhin po natin na wala po mga commercial boats or motorbangka na aalis po na hindi po equipped ng mga life-saving equipment or yung at kasama po sila dapat sa manifest. Wala pong excess passengers sa lahat po ng barko or even yung mga motorbangka na aalis po ng mga pantalan po natin para masigurado po ang kaligtasan ng lahat ng pasahero. Payo nila sa mga pasahero, laging maging mapagmatyag sa paligid. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.